11:11 ng umaga sa Louisville, Kentucky, tumugon ang pulis sa siyam na isang call ukol sa kahina-hinalang bag na puno ng uod sa bahay na tinitirhan ng nobyo ng babaeng bagong aresto sa kaso ng pagpatay. Welfare check para sa isang babaeng itim. Matindi ang nangyari sa 1 minuto. Anong nangyayari? Parang sinasabi ng lalaking ito na sila ng babae sigurado. Naaresto siya nitong weekend dahil sa pagpatay ng lalaki sa Beachville. Put him in the crawl space. Nawawala raw ang lalaking ito. Wala raw nakitang tao sa building mula 15 sabi ng nanay niya. Nawawala siya. Tinawagan ko at nakausap ang nanay niya kaninang umaga. Bumaba kami sa basement sa crawl space kung saan sobrang baho. May bag din doon na puno ng uod sa ilalim. Maraming tabla at kisame. Mga takip. Sige, wala namang ibang nakapasok doon. Ako at siya ang pumasok sa crawl space. Sige, magpatuloy tayo. Ibigay nyo sa akin ang identification na nyo at maghintay lang kayo. Pahintulutan mo ako. Gumalaw pa kayo, tatawagin ko ang homicide. Sinabi ng may-ari ng paupahang bahay at 2 manggagawa na may nakita silang bag na puno ng uod sa basement. At naging kahina-hinala ito matapos sabihin ng ina ng lalaki na nakatira doon na halos 2 linggo na niyang hindi naririnig mula sa kanyang anak. Ayon sa mga saksi, ang nawawalang residente ay nakikipag-date kay Sarah McQuillan, 44 na naaresto bilang suspect sa ibang kaso ng pagpatay. Uy, Sarge, mukhang oo, may kinalaman to kay Sarah McQuillan. At nawawala siya. Kailan mo nga ulit sinabi na huling nakita siya? 1,000 siyang nakuha. Hindi ko alam kung bakit. 15 Setyembre. At pumasok na sila sa kanyang apartment. Pero sinabi nila na ang bag ay puno ng uod at sobrang baho, parang may nabubulok na laman o kung anuman. Mauuna akong tumawag sa homicide. Sige, paalam. Ibig kong sabihin, maaaring wala talagang nangyari pero ayokong isipin yon. Hindi ayokong isugal. Masyado ng tsamba lang. Salamat sa inyo mga pare. Sige, pumasok ka sa kabilang video. Nakapasok ka ba? Pumasok ako sa bahay, pinalitan ng kandado at binuksan ito kasi ayaw nilang pumasok maliban na lang kung may access kami. Magpapalit ako ng kwento. 7 araw bago nito, sinabi ng pulisya na pinaniniwala ang binaril at pinatay ni Sarah si Jerry Carden, 64 at itinago ang katawan sa ilalim ng sahig ng bahay sa Louisville. Natagpuan ang kanyang katawan makalipas ang 3 araw, kasabay ng paniniwalang umatake si Sarah, sinaksak at pinugutan ng ulo si Douglas Brooks, 39 at itinago ang katawan sa ilalim ng sahig. Babalik tayo sa Setyembre 27 nang mahuli ng pulisya si Sarah na nagmamaneho ng truck ni Jerry na may ebidensya sa likod. Kasama rito ang surveillance footage na nagpapakitang kinukuha ng suspect ang mga gamit mula sa bahay ni Jerry at nilalagay sa truck ng biktima. Sa unang aresto, sinabi ng pulisya na inamin ni Sarah na sinaksak at itinago niya ang bangkay ng 64 anyos. Inamin niyang gumamit siya ng baril sa krimen na kalaunan ay nakita sa kanyang bag. Bumabalik tayo ngayon ilang oras matapos kung kailan malapit nang matuklasan ng pulisya ang ikalawa niyang biktima. Sino ang nakausap mo na nagsabing di nila siya nakita? Numero 4, numero 4, numero 3. Okay? Kinausap ko si nanay kaninang umaga. Sabi niya, Nakuha ko ang numero niya. Hello? Hey sir, Ito si Mark. Nandito mismo sa Barcelona. Woodman. Meron tayong isang ginoong nawawala. Tila mula pa nung 15 at tila may kaugnayan siya kay Sarah McQuillan. At dumating ang tagapamahala ng ari-arian ngayon upang makapasok sa kanyang apartment dahil nawawala siya. Binutas nila ang mga kandado, pumasok sa apartment at wala silang nakitang kahina-hinala. Pagkatapos pumunta sila sa basement at may isang supot ng basura. Isang supot ng basura yon, hindi namin ito ginalaw. Pero may mga bagay sa ibabaw nito at may mga uod doon. May isang supot ng basura na may mga gamit na nakapatong sa ibabaw nito pero ang mismong supot ng basura ay puno ng mga uod. At nakakadiri itong tingnan. Sabi nila sobrang baho raw. Paano mo ilalarawan ang amoy? Ibig kong sabihin, amoy patay na hayop talaga. Ang astig, amoy patay na hayop. para sa akin, amoy patay na hayop ito. Ako'y hindi pa nakakaamoy ng patay na tao. Pagpasok mo sa pintuan, maamoy mo na agad. Oo, sige.
May iba pang nangungupahan na nagrereklamo rin sa amoy. Oo. Sinabi ba ng nanay kung ano ang relasyon niya sa pinaghihinalaan sa pagpatay? On and off na girlfriend, sa tingin ko, Sige. ilang beses na kaming tinawagan tungkol sa kanila. Punta tayo sa pangalawa. Oo, lahat ng carpet ay nakasabit sa kaliwang gilid. Sige. Sundan ng bandila. Salamat. Wala ka bang tape o kahit ano, Greg? Wala ka bang tape o kahit ano? May tape ka ba? Oo. Ano pa ang kailangan nating tanggalin? Bukod sa likod. Pinto. Saan na may gotya na? Oo. Kaya itong tatlong Ginoo, siya ang tagapamahala ng ari-arian at itong dalawang lalaki ay mga maintenance na tauhan. Pumunta sila dito kanina, mukhang may trabaho kahapon. Tumawag ang nanay ng nawawalang lalaki na nakatira dito at sinabi, "Hoy, hindi pa nakikita ang anak ko mula pa nung unang bahagi ng Setyembre." Siya ang nobyo ni Miss Quillen. Meron silang tatlong tawag na binaba ng telepono. O kaya Nakaandusay ang katawan niya. Nangyari yun sa West East. sabi niya, madalas siyang tawagan ng kapitbahay tungkol kay Miss Quillen at sa kanya dahil laging matindi ang kanilang away, parang rambulan sa bahay. Kaya siya ay nasa ilalim. Kung saan sa silong, Kailangan mong pumasok sa loob. siguro ko na ang likurang pinto ngayon. Sa likod daw ito, sabi nila. Sabi nila, wala na ang amoy, kadiri. Hindi. Siya nga pala, ano bang pinapatunayan ng mga body cams sa batas at krimen? Minsan, hindi mo talaga mahulaan ang mundo, kaya mahalagang may magaling kang abogado sa mga hindi inaasahang situation. Diyan papasok ang aming partner at sponsor si Morgan & Morgan. Hindi lang sila gumagawa ng sombrero. Sakto sa akin ito, isa silang kumpanya na may mahigit 1,000 abogado dahil madalas silang manalo. Nitong mga buwan, nakuha ng Morgan & Morgan ang 29 na milyong hatol para sa nagbibisikleta sa Philadelphia, 27 milyon para sa biktima ng aksidente sa Florida, at 56 na milyon para sa biktima ng banggaan sa Georgia. Inalok ang kliyente ng insurance na walang halaga. Kahit di milyon-milyon ang kaso mo, bakit di mo simulan ang claim at ipaglaban ng para sa'yo? At pinadali ito ng Morgan & Morgan. Pwede kang magsimula ng claim gamit ang iyong telepono sa 8 pindot lang, kaya kung nasugatan ka, madali kang makakapagsimula ng claim sa forthepeople.com. I-type ang LC Body Cam or i-click ang link sa description or nakapin na komento. Sabi ng mga saksi, madalas mag-away ng matindi ang mag-asawa bago mawala ang lalaki. Pumunta ang pulis sa silong ng bahay para kumpirmahin ang hinala ng saksi. Grabe, naitago niya ang lalaki sa silong nang walang nakapansin. Oo. Oo. Oo, alis na ako. Kailangan ko ng ilaw. Oh, sige. Oh, ayos lang ako. Pwede mo bang kunin ang... Pwede mo bang kunin, Ginong? Pwede ka bang bumaba dito? Oh, may nakita ka ba? Hindi ko makita yung bag na sinasabi nila. Ginong Richardson? Oh, siya yung nakaputing polo. Papalapit na. Yan ang kamatayan. Iyan ang amoy ng kamatayan. Walang mga langaw na kasabay nito. Nasaan ang yung plastic na bag? Tinatangkang hanapin ito. Sabi niya, nandito raw sa kwartong ito at pagkatapos ay sa kanan, pero hindi ko makita. Oh, dito ito patungo. Pero wala akong nakikitang bag o kahit ano. Oo, hayaan mo akong umatras kasi may... Maraming espasyo.
Sigurado ba tayo? Hindi ba galing sa itaas? Sinuri na nila yung apartment, sabi nila yung bag ang may uod. Saan mismo? Papasok ka ba sa kabilang kwarto? Sige. Pagliko mo agad sa kaliwa dito, may tambak ng mga kalat dito. May rolyo ng pad o iba pa. Katabi nito makikita ang mga uod. Kaya liliko ka pa kaliwa mula sa hagdanan kung saan ayos siya. Pagpasok mo ron, tumingin ka sa kaliwa, may tambak ng basura at may bag sa ilalim ng ilang gamit. Oh, sa tingin ko nandun siya. Natagpuan ng opisyal ang bag na tinutukoy na nakasiksik sa ilalim ng tambak ng kalat sa crawl space at agad siyang lumabas para iulat ang kanyang natuklasan na nasa ilalim ng kanilang mga paa. Sige. Totoong bangkay ba ito? Hindi lang ito basura. Hindi namin ito dinadala bilang basura. May laman ito, natunaw na ito. Ito'y, pwede ka nang bumalik sa harap. Nasa carpet ba o nasa basurahan? Hindi, nakarolyo ito. Nailibing ito sa ilalim ng insulation at parang exercise mat. Salamat. Hindi ko gagalawin ng kahit ano para masigurado ko kung ano talaga ito o hindi. Meron na nga. Meron nga ginawa. Ayaw naming magdala ng kaso ng pagpatay dito. Pupunta kami, kailangan naming maghukay. Yan ang mangyayari. Kailangan naming kumpirmahin at ilabas ito. Pupunta kami. Sige. Sino ang kumausap sa homicide? Hindi ako, nasabi nila. Tinawagan nila ulit at parang gusto mo bang manatili? Paki-verify lang. Sige, kung ano ang makakumpirma ko, sasabihin ko sa kanya. Sabi ko, hindi ko alam kung anong meron tayo sa basement, pero siguradong may nabubulok doon. Tama ba? At sabi nila, Sabihin mo lang sa kanila na nahanap mo rin ang hinahanap nito. kung nasaan ito, Pero ikaw nawala. yan ang ayokong... Siguraduhin muna natin na gusto nilang gambalain ito bago tayo kumilos. Matagal-tagal na rin mula nang ako'y nag-snoot. Mangyayari yan at kakalat sa uniformadong babae buong gabi. Kung susundin ang timeline, sa tingin ko ganun din ang oras. Base sa laki ng mga uod, mukhang kamakailan lang ito. Kinumpirma ng mga investigador na ang biktima ay si Douglas Brooks, 39 na taong gulang na natukoy ding nasaksak hanggang mamatay. Pero di tulad ng isa pang biktima ni Sarah, nawawala ang ulo ni Douglas. Hindi ito kailanman natagpuan. Sinabi niya sa akin, pero hindi ko kaya. Ibig kong sabihin ang magasin, basahin mo ang kuko ko dyan. Nakikita mo ba yung mataba? May isang mataba na parang nandun. May matabang uod doon pero karamihan mas payat kaysa ron. Kaya, Pero talagang tumutulo, parang matatabang sa lagubang. Malamang nasa sahig siya. hindi. Alam mo yung lumang bahay na may crawl space or basement tapos lupa yung ilalim. O, ang daming kalat sa likod gaya ng mga lumang insulation foam mats. O, mukha lang ng mga bagay na tinanggal nila parang nung nag-remodel sila at basta na lang itinapon doon. May bag na nakabaon sa ilalim ng lahat ng iyon na siyang nagpapalaganap ng amoy sa buong kwarto. Nandoon yon, nakabaon sa ilalim ng mga gamit na yon. Nasa ibabaw yun nun? Nasa ibabaw ng maliit na estante sa ibaba at pwede mong... Marinig ang mga langaw. Yeah. Kaya dito sila nakatira. Oo, nakatira siya sa harapang apartment. Para makarating doon, dapat mong ilipat ang mga gamit na maaring magdulot ng problema sa kanya at makasira pa sa bag. Oh, huwag nating sirain ang bag. May maliit na retaining wall na hanggang bewang lang ang taas. Lupa lang talaga hanggang gilid ng pader, tapos gamit lang ang nakapatong sa shelf at siksik ang lupa sa ilalim. May gumawa ng maraming trabaho para magawa lahat yon. Oo, tulad ng dati. Tingnan mo yung isa pang lalaki sa sahig. Kung ito rin ang parehong bagay. Oo, parang ganun na nga. Naglalakad at tumutunog itong parang pato. Ikot ako at mananalo, baka nga. Medyo walang laman ka, alam ko. Pero heto. Basura ito. Hindi. Isang buhay na nila lang. Bago lang namin binuksan ang pinto. At isa itong malaking nilalang. Naisip ko tuloy ang mga palabas tungkol sa krimen.
Alam mo yung naghukay sila tapos may nakakita ng bangkay at lahat sila, Diyos ko, ang baho, di ba? Parang hindi, maaamoy mo muna yun bago mo pa makita. Dumating na ang mga investigador sa lugar. Oo. Sabihin mo sa akin anong oras mo nakuha. May mga pag-aaral ka pang gagawin. Sa una, kaya nag-jogging kayo, dumating kayo ng alas 10 ng 44. Sige, simulan na nating lusubin ang kastilyo, mga lalaki. Sabihin mo sa akin kung anong oras dumating ang Fort Baker. Ang unang unit ay dumating sa lugar ng 11:04. Walang anuman, 34. Nandito kami para makipag-usap pero di namin alam ito. May isang taong tumakbo palabas. Hindi ko alam. Sana hindi niyo ako kinain. Dumating ako ng 5:30 at 4:30. Siya, nung kinumpirma ko siya. Siguro kung ano siya, nandito ako sa ganitong oras. Kung siya ay may salarito, Gusto ko na itong tapusin agad. siya yon. Oo, siya nga. Nakikita ko siyang ginagawa kaya sabi ko, ay meron ako. Parang kamukha niya yung babae na dating serial killer na tinawag nila noon. Hindi ko alam kung ano ang pangalan niya. Yun din ang naisip ko, pero nalaman ko hindi pala gumagana yung mga paddle. Binaril pa ako habang sinusubukan gamitin yung paddle ko. Ginawa niyang biktima ang sapatos at naglalaro siya sa ilalim ng bahay. Mukhang cute na bata. Pangit na pagtatakip. Anong hinihigaan ng serial killer? Babae, siguro si Sarah, ginamit niya na parang pinaglalaroan niya ang sarili niya. Mga manlalaro. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Oo, Parang ganun nga ang itsura niya. kaunti lang. Sabi dito, inamin niya yung una pero hindi niya inamin itong isa. Hindi kami sumagot. Sige, kung mahuli mo ako, makakatulong din ito sa atin. Pinagsasaluhang basement ba ito? Oo. Napakalaking panganib ang tinataya mo dyan. Mukhang bihira lang puntahan ng tao ang basement na yon. Parang basement ng lola ko, parang basa at madumi. Oo, isa yun sa mga luma at makalupang basement. Bumalik sa harap ng bahay. Sinusubukan ng mga pulis na buuin kung ano talaga ang nangyari dito. Hindi, kasi alam mo yung mga lumang bahay, meron silang parang mataas na espasyo or shaft. Kaya parang ganun din yon. At may tambak ng mga gamit na umaabot ng mga 10 talampakan sa likod at hindi mo na nga maaabot. Pero kung saan may rolyo at may insulation, may makikita kang garbage bag sa ilalim nun at mga uod. Oo, parang nagkataon lang talaga. Totoo? Sinabi ko sa sarhento bago ako umalis sa division, oo, Black Widow na ba siya? Pumatay ng 2 lalaki, nilagay sa garbage bag at itinago sa basement o tagong lugar. Posible, inireport na namin ito. Si Sarah na nakakulong noon nang matuklasan ito ay kinasuhan ng pakikipagsabwatan sa pagpatay. Pakikipagsabwatan sa pagpatay, 2 antas. 2 bilang ng pang-aabuso sa bangkay, 2 bilang ng pakikialam sa ebidensya at pagnanakaw. Ang 44 anyos ay nagpasok ng Alford plea na pumapayag sa mga akusado na manatiling inosente ngunit amining may sapat na ebidensya laban sa kanila para mahatulan. Hinatulan siya ng 20 taon sa kulungan. Ang nangyari kahapon ay araw ng baligtaran. Dinala dito ang trabaho kasi sabi nila, tawagan si mama. Hindi pa niya nakita ang anak niya mula nung unang Setyembre. Sabi ng mga kapitbahay, hindi na nila nakita si kuya mula Setyembre 15. Kaya nagdesisyon siyang tawagan ngayon at papuntahin siya dito at palalayasin din naman niya kasi hindi siya nagbabayad ng upa. Kaya kumatok sila sa pinto, wala silang nakita, wala silang narinig. Nakita nila ang basag na bintana kaya nagpasya silang sirain at palitan ang mga kandado. At pagkatapos, hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa kanila para bumaba sa silong, pero bumaba sila sa silong. Sabi niya, pagbukas nila ng unang pinto sa labas, agad silang tinamaan. Sinabi nila kung saan hahanapin, pero di namin makita ni Woods. Amoy at kita namin ng bandila, pero di pa rin makita. Sabi niya, Nasa ilalim yon at kami ni Bob, dahil kami ay Nandito kami at hindi namin, ayun nga,